Ngayon may isa pa akong nakita, yung tinutukoy ko sa inyo, sabi ko sa inyo mga kababayan, pati ho si Senador Robin Padilla, aba, akalain mo nagpapakalat na din ng fake news. Oh, ayan, kasi eto mga bossing, post ng Semenay. Ito ho ay post ng Semenay News. O yan. Anong pinapakinggan mong balita? Oh, Semenay. Sabi dito mga kababayan, Semenay was the only, ayan o post po mismo ng Semenay yan, o Semenay News. Semenay was the only Philippine-based media outfit, no, invited to the oath-taking ceremonies of US President-elect Donald Trump. Ang pinapalabas nila ho dito mga kababayan ng Semenay, sila lang po ang media na inimbitahan doon sa oath-taking ni Donald Trump o President Donald Trump ng Estados Unidos. And now, JMCFI College of Law qualified to compete in Oxford debate. Pastor Apollos Cup runneth over. So sa nakita ko ho, yung thumbnail nila, eto, ayan, si Kibuloy, SMNI was the only media outfit invited to the oath-taking ceremonies of US President-elect Donald Trump. So parang gusto nilang palabasin, mga bossing, ng Semenay, no? At ni Senador Robin Padilla, tingnan nyo, si BBM hindi iniimbita. Oh, tingnan nyo, yung ibang mga media hindi iniimbita kasi Semenay lang ang magaling. Semenay lang ang hindi bias. Oh, para patunayan ko po sa inyo na isa po ang Senador Robin Padilla natin. Oh, ayan, na nagpapakalat ng pekeng balita. Ayan ho. Nakita nyo? Oh, ni-repost niya yan. No? Shinare niya yan doon sa kanyang Facebook page. Na pagkakita ko, screenshot. So ngayon, siyempre, ano ba ang ginagawa natin? Tayong lahat, no? Kapagka nagbasa tayo ng mga ganyan, tumitingin agad tayo sa comment section. Tinignan ko ho, yan yan pa din yun, Robin Padilla, 5 minutes ago, mabilis tayo mag-screenshot yan pa din. SMNI is the only news o Philippine-based. Ano ba yung mga nakasulat sa mga sa comment section? Sabi nito, binoto kita dati, Robin Padilla, pero sa susunod na election, no way na ako sa'yo. Klarong fake news. Nung nabasa ko na ho ito, mga bossing, klarong fake news both. Same feather, flock together, the devil at work. Nung nabasa ko na ho yan, mga bossing, sabi ko, Jordan G, pakihanap to kung totoo ba talaga na inimbita ang Semenay doon sa oath-taking ni Donald Trump. Ngayon, mga kababayan, kayo na po ang magsabi. Kung may katotohanan na inimbita sila, Parang hindi. Parang fake news nga. Ano? Fake news? Ano sabi? Fact check. Semenay not invited to Trump inauguration. Diyos ko po. Ano ginagawa nyo? No? Bakit umaabot kayo sa puntong ganito na kailangan pekein yung mga balita para magbukang magaling kayo? Ano ba yan? Semenay naman. No? Kaya ubos na yung mga manonood ninyo dati, nung medyo matino-tino pa kayo, nandiyan si ano pangalan ni nung isang newscaster, mga kababayan. Sorry kilala ko po 'yun. Hindi ko dine-degrade si sir, kaya lang nasa dulo ng dila ko, mga bossing. Nandiyan si sir. Ano ginawa? Si Kibuloy gustong sakupin yung kanyang mga opinyon. Mike Abe, 'yon naalala ko na. Sabi ko sa inyo kilala ko maayos-ayos pa.
Gustong sakupin ni Kibuloy o ni Buloyski yung kanyang opinyon. Sabi ni Mike Abe, "O eto, tinanggal." Hindi uubra kasi mga kababayan, yung gano'n. Ano, pinagkatiwalaan mo yung tao na umupo diyan, na magbalita, maghatid ng balita, na malaya siyang makakapagbigay ng kanyang opinyon tapos gusto mo, ikaw ang masusunod. O 'di ho ba? Tignan niyo, balikan natin, Sabi, SMNI not invited to Trump. Pinost ng SMNI at ni-repost naman po ni Senator Robin Padilla. Dapat yung mga ganito kapagka ikaw isang senador, inaalam mo muna yung katotohanan. Ano? Kahit alam natin na napakalaki ng utang na loob ni Robin Padilla sa Semenay, mga kababayan, at kay Pastor Kiburat. Kibuloy, 'no? At kay Pastor Kibuloy. Ba't ko ba nasabing ano, Kiburat? Kasi sabi dati ni General Torre, "Huwag kang umano diyan, tago ka ng tago na parang daga." O ano po ba sa Tagalog ng ano, ano ang English ng daga? Rat, 'di ba? O Kiburat. Ay naku, kapagka dapat ganyan kataas ang iyong posisyon, isang senador, inaalam mo, hindi porket kakampi ko 'to, share ko nga 'to, kahit hindi ko alam. Hindi niyo alam, 'no, naghahatid na kayo ng, maling impormasyon sa mamamayang Pilipino. Yang pagpapakalat po ng mga fake news na ganyan, gawain po ba dapat ng mga senador 'yan? Hmm, okey na sana yung pamukbang-mukbang na lang, kaso hahaluan pa ng fake news. Hmm. Alam natin, malaki ang utang na loob ni Boss Robin, 'no, kay Kibuloy dahil nga nung panahon ng kampanya, napapahiram ng helicopter, napapahiram din ng airtime ng Semenay. Ewan ko lang ho ngayon mga kababayan, kung meron pang gustong kahit papaano makalabas o makahiram o makahingi ng airtime sa Semenay. Bakit 'to? Wala, delikado na ho. Kapagka yung ikaw, nabansagan ka, "O etong senador na 'to kampi ng SME na 'yan, kampi ng mga Duterte 'yan, maka-Duterte ang mga 'yan." Naku po, panigurado yung kandidatura mo, swak po sa banga, mga bossing. Kaya nga 'di ba ano sabi ni VP Sara, "Ay ewan ko dun sa mga taga Davao, ayaw na nga po nila akong ano, ayaw ayaw na nga po nila akong ano tawag dun? Pag-endorsohin et cetera, et cetera." Ano sabi? Sabi ni Billy Almighty, "Hindi fake news 'yan, may documents silang pinakita." Baka sila lang. May documents, may imbitasyon, ba't hindi pinuntahan? Baka kani-kanila lang dokumenta 'yon. Baka, gawa ka ng dokumento, sabihin mo iniimbita ka. Kagaya nung ginawa kay Duterte, 'di ba? Imbitado si dating Pangulong Duterte. Nung nakita natin, uy naku kasama na si Duterte doon sa ano, katabi ni Kibuloy, katabi ni ayan malapit na din magkatabi ang dalawa na 'yan kung sakali, 'no? Si Buloyski doon sa Oblo, hindi. Kasi ang punta ni Duterte, ng dating pangulo, sa dahig. Si Buloyski naman, FBI naman ang nagpapahanap dun, Estados Unidos naman, magkahiwalay yung mag-best friend. Kung merong mga papeles, napakalaking ano niyan, napakalaking scoop niyan o news. Kung ako ho ang may-ari, mga kababayan, ng isang ganyang ano, channel, aba, dadaluhan ko 'yan kasi malaking scoop 'yan at isa sa makakapagbigay sa'kin ng integridad na itong mamamahayag na ito, itong mga nagbabalita na ito, eh talagang pinagkakatiwalaan ng mga lider ng buong mundo. Bakit hindi pumunta? Bakit hindi pinakita? Ipinakita nila yung ano, "Hoy, meron kaming imbitasyon, pupunta kami diyan." Eto, baka pagdating dun sa gate wala na.
'no? Baka pagdating dun sa gate, wala na. "Boss, peke din 'tong imbitasyon niyo, eh. Kayo lang ba gumagawa nito?" Sabi, sagutin pa natin si Billy Almighty. "Kaya walang gustong pumirma sa impeachment ni Sara kasi takot ang mga congressman na balikan sila." Hmm, sobra na nga ang bira ng mga congressman, eh, kay Sara, eh. Anyway, base diyaan sa sinasabi mo, ano, talagang rumeresback ang bisepresidente, 'no? Talagang kapagka hindi tugma sa kanila yung ipinaglalaban at kumakalaban sa kanila, mukhang masama ang kahihinatnan talaga. Tama ba yung pagkakaintindi namin, Billy Almighty? Kaya walang gustong pumirma sa impeachment ni Sara kasi takot ang mga congressman na balikan sila. Hindi pinipirmahan muna or et cetera, wala pa, 'di ba? Ang nakikita natin diyan, kapag umusad na 'yan, super majority, lalagpas pa doon sa kinakailangang bilang ang pipirma diyan. Pero nag-umpisa na ba? Wala pa. Ang nakikita kong umpisa niyan, pagkatapos ng 2025 election, 'no? Doon sa mga sinasabi nila na ipinapakita sa inyo, "Ipu-push na namin. Bakit ganito? Hindi pa nag-uumpisa ang ano, ang impeachment process." Yung mga yon, niwala kayo dun. Alam na nila, alam niyang mga yan, mga kababayan, na mas maiging umpisahan yan pagkatapos ng eleksyon. Bakit? Mas smooth, 'no? Mas smooth kasi pagka panalo nung mga congressman ulit, which is nakikita naman ho natin mga kababayan, nasusuportahan po din ng mga kalugar nila yang mga yan dahil nakikita yung effort nila na isiwalat yung mga katotohanan. Pagkatapos ng eleksyon na yan, bira yan, 'no? O sige, umpisa na. Congress, hu, lusot. Senado, dahil wala na si Bato, wala na si Tolentino, wala na yung ibang mga DDS, hmm, lusot agad din sa Senado, 'yan. Dapat kasi binabasa niyo yung galawan, eh, hindi yung basta, takot sila, 'no, ayaw nilang pumirma. Hindi niyo nare-realize na hangga't 'yan, nauudlot at lumalapit na matapos yung eleksyon ng 2025, mas delikado yung mga idol ninyo. Dapat nga kayo, i-push niyo na 'yan, ngayon na. Dapat gano'n yung inaano niyo, isinisigaw ninyo. Bakit? Kasi 'pag ngayon pinush, meron pa kayong mga Bato de la Rosa, meron pa kayong mga Bongo, meron pa kayong mga Tolentino na ano, susuporta na 'wag ma-impeach ang Vice Presidente. Hindi niyo nababasa 'yun, 'di ba? Kailangan marunong kayong bumasa. 'Pag pinush yan ngayon, harang yan sa Senado. At akala niyo ba, gano'n kabilis ulit na mag-organisa ng impeachment na ganyan? Pagka yung mga dahilan nila do'n, tablado na? Wala, bibilang na ulit ng taon yan. Hmm, the more na lumalayo the more na lumalapit doon sa katapusan ng eleksyon, mas delikado yung mga idol ninyo, 'di ba? Anyway, Senator Robin Padilla, 'wag naman hong ganyan sana, 'no? 'Wag po tayong magpakalat nung mga ganitong impormasyon, 'no, na wala naman palang katotohanan. Kayo po ay senador, tapos ganyan yung makikita namin sa inyong ano, sa inyong Facebook page. Pero baka mamaya ho, mga kababayan, burado na at wala na yung shinare ni, Senator Robin Padilla, mga bossing. Baka pagka nakakain na siya, 'pag medyo nakapagchitsa na, mga bossing, mahimasmasan at maisip niya, "Naku, mali pala yung ipinakita ko. Hindi pala totoo yung ipinakita ko."